Nahuli na si Maduro ng United States pero umpisa pa lang ito. Narito ang mga susunod na mangyayari kung masakop ng United States ang Venezuela. Araw 0, mula sa bunker sa Fort Meade, Maryland, nagpakawala ng United States Cyber Command ng matagal ng ginawang malware. Ito ay bersyon ng Stuxnet worm na inangkop para sa lumang supervisory control and data acquisition system ng power grid at komunikasyon ng militar ng Venezuela. Pumapasok ang code sa network, hinahanap ang kahinaan parang digital virus. Nawawala ang ilaw at sunod-sunod ang sistema'y pumapalya. Una ang command center, sumunod ang mga ilaw sa downtown Caracas, tapos ang mga residential district. Biglang nilamon ng nakakakilabot na dilim ang lungsod na may 3 milyong tao. Huminto ang mga ventilator at ospital. Tumigil ang mga elevator sa pagitan ng mga palapag. Nawala ang ingay ng lungsod, napalitan ng magulong, papataas na bulong ng takot. Makalipas ang 2 minuto, bumukas ang langit at sa 50,000 talampakan, 2 B-2 Spirit stealth bomber ang tahimik na lumilipad. Lumipad sila mula Whiteman Air Force Base sa Missouri, 12 oras na ang nakalipas. At nag-refuel sa ere sa Atlantic gamit ang fuel probes at jet wash. Ito ay 21 bilyong halaga ng mga eroplano na parang mga pakpak na lumilipad na mistulang mga ibon lang sa mga radar screen. Bumukas ang kanilang bomb bay na may tunog ng hydraulic at sabay-sabay nilang inihulog ang 4 na guided bomb unit. 57 massive ordnance penetrators. Hindi ito ordinaryong bomba. Halimaw ang mga ito na 3,000 at 1,000 libra ang bigat. Precision-guided bunker buster ito, dinisenyo para makaligtas sa impact at tumagos sa 200 talampakang reinforced concrete bago sumabog. Target nila ang underground network sa ilalim ng palasyo ng Miraflores at command bunker sa Fort Yuna. Ang impact ay parang lindol. Hindi lang yumanig ang lupa, kundi para pa itong natunaw. Ang pagsabog ay nangyayari sa ilalim ng lupa, nagdudulot ng malakas na tunog na nagpapaguho ng mga lagusan at sumisira sa mga silungan ng mga pinuno ng rehimen. Ang shockwave ay umaabot sa ibabaw, binabasag ang mga bintana kahit 3 milya ang layo at nagpapaandar ng mga alarm ng sasakyan sa buong madilim na kabisera. Kasabay nito, nagpapaputok ng mga bala ang United States Ship Ross at United States Ship Porter Arleigh Burke class destroyer na nasa 200 milya mula sa baybayin. Sumabog ang vertical launch system sa haligi ng apoy at puting usok. Sunod-sunod na 60 Tomahawk missiles ang bumulusok sa gabi. Sa halagang 2 milyon bawat isa, ito ay isang daan at 20 milyong pambungad na putok isang matematikal na ekwasyon ng pagkawasak. Bumababa ang mga misil, dumudula sa alon, tapos sumusunod sa baybayin sa bilis na 500 at 50 milya kada oras, autonomo sila at nakaprograma sa tamang koordinato ng target. Natukoy nila ang mga target gamit ang eksaktong radar sa baybayin, communication node sa bundok, at punong tanggapan ng serbisyong paniktik ng SEBIN. Mabilis pinaikot ng S-300 BM Air Defense ng Venezuela na binili mula sa Rusya 10 taon na ang nakalipas ang kanilang malalaking radar. Malalakas ang mga sistemang ito na kayang tumarget ng kalaban mula 250 kilometro pero bulag dahil naputol ng cyber attack ang koneksyon nila sa Central Command. Puno ng static ang mga screen. Ang ilang komander na nakalusot sa digital lockout ay nagpapaputok ng mga misil sa wala. Hinahabol ang elektronikong multo mula sa mga United States Growler jet na umiikot sa labas ng abot. Pagsapit ng 4:30 ng umaga, patay na ang nervous system ng militar ng Venezuela. Naputol ang ulo at paralisado ang katawan. 2 oras ang lumipas. Sumikat ang araw sa winasak na bansa. Milya-milyang haligi ng itim na usok ang sumisingaw sa maalinsangang umaga. Senyales ng libingan ng mga radar at command bunker. Sa deck ng United States ship Gerald R. Ford, pinakamalaki at pinakamahal na barkong pandigma, nagsimula na ang seryosong digmaang panghimpapawid. Ang carrier na may halagang 13 bilyon at 100,000 tonelada ay iniharap sa hangin. Umuugong at pumipitik ang mga electromagnetic catapult. 4 na eskwadron ng FA-18E Super Hornets at F-35C Lightning IIS ang naglulunsad ng sunod-sunod, isa kada 30 segundo. Kumikislap ng kahel ang afterburner sa bukang liwayway. Ang F-35 ang quarterback dito. Dahil sa stealth coding, hindi sila natutukoy ng radar ng Venezuela at nakukuha ng kanilang sensor ang lahat ng datos. Ibinabahagi agad sa fleet ang heat signature, radio emission at electronic noise. Nagmamadaling magpalipad ng eroplano ang Air Force ng Venezuela. Sa papel, mayroon silang 24 na Sukhoi Su-30 Mark II flankers. Ito ay mabibigat
twin-engine na Russian fighter jets, mabilis gumalaw at delikado, armado ng mga long-range na missile. Mas mahirap ang realidad kaysa sa inventaryo. Dahil sa matinding parusa at kakulangan sa pyesa, 8 lang ang kayang lumipad. Nakatambak na lang ang natitira sa mga hangar, kinukuhaan ng wiring at hydraulics. Matatapang ang mga piloto, pero lumilipad silang walang gabay. Tahimik ang ground control at patay ang navigational beacon. Maikli ang labanan. Nangyayari ito sa labas ng paningin. Isang F-35 pilot 40 milya ang layo, naglalak sa heat signature at pinipindot ang baton. Isang AIM-100 at 20D AMRAAM missile ang bumababa mula sa internal bay. Sinisindihan ang motor nito at bumibilis hanggang Mach 4. Hindi nakita ng piloto ng Venezuela sa Su-30 at walang natanggap na warning tone. Nagkawatak-watak ang kanyang eroplano sa apoy sa Dagat Caribbean. Sa loob ng 45 minuto, tumigil ang Venezuelan Air Force bilang puwersang pandigma. Walang laman ang kalangitan. Ngayon, pagmamay-ari na ng mga drone ang himpapawid. Ang MQ Siem Reaper umiikot sa 25,000 talampakan na parang buwitre ay nagsisimulang buwagin ang hukbo. Hinahabol nila ang mga tangke. Hinahabol nila ang mga truck ng sundalo. Hinahabol nila ang kahit anong gumagalaw na may layuning militar. Isang Hellfire missile na nagkakahalaga ng 150,000 ang sumira sa isang lumang transport truck mula World War Kalawa na may sakay na mga conscript. Hindi patas ang ekonomiya ng digmaan. Milyon-milyong dolyar na missile ang sumisira sa truck na pi-1,000 lang. Pero ang epekto ay psikolohikal, wala nang ligtas. 6 na oras ang lumipas, isinara na ang dagat. Itinatag ng United States Navy ang isang mahigpit na blockade zone na 500 nautical miles mula sa baybayin ng Venezuela. Isa itong bakal na singsing. Walang nakakapasok, walang nakaklabas. Ang hukbong dagat ng Venezuela na binubuo ng mga luma ng frigate at patrol boat ay nananatili sa daungan. Alam nila ang kalakaran. Ang Virginia-class na submarino, tahimik na nagtatago at handang gumamit ng torpedo, kayang palubugin ang buong fleet sa isang hapon nang hindi umaahon. Mabilis at matindi ang ekonomikong pagsakal. Halos 79% ng kita ng Venezuela sa export ay mula sa langis. Nakatigil ang mga tanker sa terminal ng Puerto La Cruz. Naglalaro ang tripulante ng baraha at pinapanood ang usok mula sa lungsod. Huminto ang mga pump at tumahimik ang pipeline. Naglabas ang kagawaran ng pananalapi ng United States ng agarang babala sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Sino mang entidad na makikipagkalakalan sa rehimen ng Venezuela ay sasailalim na ngayon sa mga sekundaryang parusa. Agad na nagpanik ang pandaigdigang merkado ng insurance para sa pagpapadala. Tumaas ng 4,000 sa loob ng 1 oras ang halaga ng insurance para sa isang tanker sa Caribbean. Walang kapitan ang maglalayag at walang insurer na magpapasiguro. Agad sumipa ang presyo ng langis sa mundo. Umakyat ang Brent crude sa 110 at 10 kada bariles. Sa Tokyo, London at New York, nanginginig ang mga merkado. Tumigil ang mga airline sa biyahe at napahinto ang logistics dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Nangangatog ang pandaigdigang ekonomiya sa pagkaantala ng supply. Lokal ang digmaan, ngunit pandaigdigan ang epekto. 12 oras na ang nakalipas, maingay ang digmaan sa ugong ng makina at putok ng pampasabog. Tahimik ang digmaang digital, ngunit kasing mapanira rin. Na-hijack ang Venezuelan State Television na palitan ang signal. Imbes na martsa at talumpati, pre-recorded na mensahe mula United States State Department ang ipinakita sa mga screen sa buong bansa. Isang tinig na mahusay magsalita ng lokal na Espanyol ang nananawagan sa militar ng Venezuela na ibaba ang armas. Hindi kami kalaban, sabi ng tinig na kalmado at makatwiran. Ang kalaban ninyo ay kleptokrasya na nagnakaw ng kinabukasan ninyo. Umuwi na kayo sa mga pamilya ninyo. Kasabay nito, tinatarget ng United States Cyber Command ang pinansyal na ari-arian ng rehimen. Na-access at na-freeze ang mga bank account sa Panama, Switzerland at Cayman Islands. Bilyon-bilyong dolyar at retirement plan ng mga general at ministro ang nawala. Isang pindot lang ng keyboard, nabasag ang katapatan ng mga opisyal ng militar ng Venezuela. Ang general na walang sweldo ay parang taong naka-costume na lang. Ang mga encrypted na WhatsApp group na ginagamit ng mga mid-level na opisyal ay napupuno ng mga chismis. Sino ang tumatakas? Sino ang nagbabayad? May amnestiya ba? Nagkawatak-watak na ang hukbo bago pa dumating ang unang sundalong Amerikano. Araw 2:06 ng umaga, ang abot tanaw sa Puerto Cabello ay puno ng madidilim na hugis habang ibinababa ng United States Ship Wasp at United States Ship New York ang kanilang malalaking likurang tarangkahan.
Kumukulo ang tubig habang umaatungal palabas ng well decks ang mga LCACs. Eksaktong alas 6 ng umaga, sila tumama sa dalampasigan. Lumilipad ang buhangin, bumababa ang mga rampa. Pabugso-bugso at hindi magkaugnay ang labanan. May ilang mortar na tumama sa alon at isang sniper na nagpapaputok mula sa kakahuyan ng mga niyog. Natatabunan ng ingay ng makina ang putok ng rifle. Ngunit mabilis at malakas na sumugod sa lupa ang mga marinong ikalawang Expeditionary Force. Sa itaas, nagpapaputok ang attack helicopter, isang Z Viper helicopters sa mga puno gamit ang 20mm cannons na parang tunog ng telang punit. Tumatama sa mga niyog at hollow blocks na pader. Ang Venezuelan Army o Ehersito Bolivariano ay may 130,000 sundalo, ngunit libo-libo ang tumakas sa huling 24 na oras. Gutom sila, sira na ang bota, at ayaw nilang mamatay. Sa gobyernong nagbabayad ng 6 kada buwan, tinatanggal nila ang uniforme at sumasama sa mga sibilyan. Ngunit iba ang mga kolektibo. Ito ang mga paramilitaryang gang na nakamotorsiklo, armado ng estado at matindi ang paniniwala sa ideolohiya. Hindi sila lumalaban tulad ng hukbo, lumalaban sila na parang isang kawan. Habang sumusugod ang United States Marines sa masisikip at likulikong kalsada ng Puerto Cabello, lumalaban ang lungsod. Sumisibat ang mga rocket-propelled grenade mula sa mga bintana ng apartment, bumubuhos ang mga Molotov cocktail mula sa mga bubong, mga improvised explosive device na gawa sa lumang bala ng kanyon, at mga cellphone na nagpapasabog sa ilalim ng mga Humvee. Ang malinis at makabagong digmaan ay biglang naging marumi. Napilitan ang mga marino na bumaba mula sa kanilang mga sasakyan. Nililinis ang bawat gusali, silid-silid, sinisipa ang mga pinto, takot sa kung anong naghihintay sa likod ng mga iyon. Araw 3. Ang tunay na target ay hindi Caracas, kundi Orinoco Belt. Hindi papayag ang United States na masunog ang oil field dahil malaki ang magiging sakunang ekolohikal at ekonomikal. Nagsagawa ang ika-75 Ranger Regiment ng malaking airborne drop malapit sa El Tigre gamit ang C-17 Globemaster na nagbaba ng daan-daang paratrooper sa damuhan ng Savannah. Layunin nilang tiyakin ang seguridad ng drilling rig at pumping station bago ito masabotahe ng mga loyalista. Hinarap nila ang matinding paglaban mula sa National Guard na nagpoprotekta sa langis. Matindi at magulo ang bakbakan sa San Tome Oil Complex. Ang mga United States Ranger na may night vision, thermal optics at suporta mula sa himpapawid ay may taktikal na kalamangan. Kabisado ng mga Venezuelan ang lugar, kaya ginagamit nila ang pipeline bilang taguan at inaambus mula sa mga kanal ng tubig. Butas-butas ng bala ang mga pasilidad ng langis. Tumatagas ang krudo sa savana at namumuo ito sa paligid ng mga bota ng nagwagi. Araw 5. Dumating ang unang Armored Division ng United States Army. Milya-milyang hanay ng bakal kasama ang Mi-1 Abrams tanks at Bradley fighting vehicles ay umaakyat sa highway papuntang Caracas. Mabagal ang usad dahil sira ang tulay. May mina sa kalsada at sa bundok sa paligid ng Caracas, nagtatago ang mga natitirang sundalo ng militar ng Venezuela. Gumamit sila ng Man-Portable Air Defense System, gaya ng Russian IGLAS, laban sa mga helicopter ng United States. Isang Black Hawk ang bumagsak malapit sa Maracay, gumulong pababa sa bangin. Madalas ipakita sa Al Jazeera at RT ang nasusunog na wreckage, isang propaganda tagumpay para sa mga lumalaban. Unti-unting nawawala ang unang gulat at paghanga habang nagbabago ang kwento. Ngayon, isa na itong okupasyon. Sa loob ng Caracas, bumagsak na ang kalagayang makatao. Walang tubig, walang kuryente ang mga pump at walang kuryente para paganahin ang mga refrigerator. Wala nang pagkain, laganap ang pandarambong at nauubos agad ang mga laman ng supermarket. Responsable na ang United States Forces sa pagpapakain ng 3 milyong tao, bangungot ang logistic. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang ginagastos sa pagpapalipad ng MREs at bottled water. Ang mga tagapagpalaya ay naging tagapamahala ng nabigong estado. 2 linggo ang lumipas at epektibong tapos na ang tradisyonal na digmaan. Nawala na ng saysay bilang institusyon ang militar ng Venezuela, pero hindi pa tapos ang digmaan. Nagbago lang ito ng anyo. Ang mga kolektibo at mga unit ng loyalista ay naglaho sa mga baryo. Ang masisikip at matataas na squatter na nakadikit sa mga burol ng Caracas. Laberinto ito ng konkreto at yero, makikitid na hagdan at dead end. Hindi kayang pasukin ng tangke ng Amerikano, kaya kailangan nilang maglakad. Paraiso ito ng mga sniper. Bawat bintana ay isang banta. May patrol na dumadaan sa makitid na eskinita, may putok ng baril, may isang marinong natumba, umatras ang patrol. May putok ng baril na bumutas sa pader ng hollow blocks. Isang pamilya sa loob ang napatay. Kumalat agad ang insidente sa loob ng ilang minuto. Ang massacre sa Titari, sigaw ng mga headline. Sumiklab ang mga protesta laban sa Amerika sa Bogota, Mexico City at Buenos Aires. Binabato ng bato at pintura
ang embahada ng United States sa 5. Sobrang tindi ng epekto sa diplomasya. Ang Brazil at Colombia na dating suportado ang interbensyon ay umatras na. Sila ay nabigla sa dagsa ng mga bagong refugee. 2 milyong tao ang tumatakas mula sa labanan, bumabaha sa mga hangganan. Nakakagulat ang gastos sa pagtanggap sa kanila. Pinipiga ang budget ng mga kapitbahay sa Timog Amerika. Umaabot ng milya ang mga tolda sa hangganan at kumakalat na ang sakit. Matapos ang 1 buwan, idineklara ng Washington ang tagumpay at natapos ang rehimen. Iniluklok ang Transition Council sa palasyo ng Pangulo, ngunit nananatiling madilim ang tunay na kalagayan. May 40,000 sundalong Amerikano rito. Humihiling ang Pentagon ng dagdag na 20,000 para sa seguridad ng supply. Umabot na sa higit 200 bilyon ang gastos sa operasyon, mas mataas kaysa unang taon ng digmaan sa Iraq. Teknikal na umaagos na ulit ang langis, pero tuloy ang lingguhang sabotahe sa mga pipeline. Nagdadalawang isip pa ring bumalik ang Chevron at ExxonMobil. Sobrang taas ng risk premium at hindi kayang bayaran ang insurance. Sinusulit ng Rusya at China ang gulo at proxy war, habang nakuha ng United States ang pansamantalang tagumpay sa pagtanggal sa diktador. Ngunit malungkot pa rin ang estratehiya. Bumababa ang suporta sa bayan habang lumalaki ang kakulangan sa pondo at dumarami ang mga kabaong na may watawat. Pinatunayan ng pananakop ang malupit na kasabihan. Madali mong mabasag ang bahay na salamin, pero mahirap lakaran ang bubog nito. Libo-libo ang namatay, milyon ang nawala ng tirahan, at bilyon ang nasayang, parang binili ng Estados Unidos ang bansang wasak. Ngayon, pinapanood ng Caribbean ang isang higanting dumudugo sa libo-libong sugat na naipit sa sariling kumunoy. Panoorin ang 2 araw na plano ng digmaan ng Amerika na kinatatakutan ng China o i-click ang video na ito.